Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Hi, good morning. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig. Mga anak ko na nasa bahay, na nanonood, si Lois, si Shobet, saka yung kambal ko, si Grant and si Jenard. Yeah, siguro ibati lang din namin yung mga employees namin, of course, sa office na sigurong nanonood, and also yung mga kasama namin sa ministry. So for me, it's the She Ministry, and also yung aking discipleship group na Sabbath Discussions. Ayan. We are real estate development company kami. So, yon, nagko-construct kami ng mga condominiums, mga houses. Ayan. So, right now, yung project namin ay nasa Tagaytay. Nag-start to formally, I think around 2011, no? Mga ganon, 2011, sinimulan to ng aking husband. So, ang husband ko kasi, dati kasi siyang real estate salesman or real estate broker. Since 17 years old pa lang siya. So, sa tagal-tagal ng pagiging real estate salesman niya, nagkaroon siya ng interest, and sabi niya, that time, bata pa siya, sabi niya, isang araw magkakaroon ako ng real estate development company. So parang yun na yung vision niya nung bata pa siya. Pero pag nagsimula ka kasi ng isang business, hindi lang naman sales eh. So I remember nung nag-start kami, tatlo lang kami. So, parang ako yung HR, admin. Kasi ang strength niya talaga sales. I can still recall yung times na yon na sabi nga parang uuga-uga kami dun sa office kasi tatatlo lang talaga kami. Meron lang kaming isang messenger. Well, kasi sinimulan nila yung business nung nasa college ako. And from time to time, magi-intern ako, meron akong itutulong sa kanila. Would invite me na syempre mag-join sa company after I graduate. Actually, sa totoo lang, what got me excited to join the company was when he told me about sales and when he told me that I would earn commissions. Dati, matipid ang dad ko. Matipid siya and maliit lang yung allowance na binibigay niya sa akin. I would say looking back, magandang value yon kasi I learned how to handle money. Pero nung time na yun, syempre, pag gusto kong umalis, gusto kong bumili ng food or ng damit. Wala akong pambili. So, I would, noon, parang I would buy and sell things. So, medyo meron na ring mga background sa pagiging entrepreneur. Kaya medyo similar kami ng dad ko in that way. Yun rin ang nagpa-excite sa akin na maging involved. Nung mag-graduate na nga siya, akala nga namin sa HR siya pupunta. Kaya nagulat ako na, although yun nga, sabi nga niya, kahit naman nung bata siya, parang may idea ka na kasi may inkling siya sa, mag-buy and sell. No? But, syempre, parang iniisip mo na after graduation. Kasi, hindi naman natin maaalis na parang meron pang, di ba parang may idea na pag, ahented. Sometimes may negative. So, but, yun nga. I think I was able to hit the ground running kasi parang siguro because of my entrepreneurial experience din. May org work din kasi akong ginawa. So, medyo sanay din naman ako to deal with people. And after 1 or 2 months, I got the hang of it already. Siguro napunta lang ako sa right place at the right time din. A blessing din ni Lord na medyo nag-match naman sa strengths ko. Yeah, I did pretty well in sales, and then after 2 or 3 years, nag-start na rin ako mag-manage ng tao. Naku, napakalaking adjustment, especially sa akin. Kasi nga, talagang visionary siya eh. May mga times that sasabihin nga niya sa akin na parang bakit hindi daw ako ganun ka-business-minded. Mo yun, sometimes may mga ganong discussions eh. Kasi hindi talaga kami, talagang iba siyang mag-isip. Very far from, ako is, of course, parang homemaker, and then my role and involvement sa business at that time when nandito pa siya is really as a support. Pero syempre nung nawala na siya,
kailangan kong mag-step up. But, and I think, kasi 4 years na siya, no? Masasabi ko lang na talagang by God's grace lang talaga na nakarating kami sa puntong ito. Hindi pa siya perfect. Marami pa kaming dapat na matutunan. Along the way, marami kaming mga naging pagkakamali din, nadapa, no? Pero I think ang mahalaga doon is yung mga leksyon na natutunan namin na so valuable na every time that we make a decision again, no, right now as we go along, marirecall namin yung mga natutunan namin dati. Ano ba yung sinabi sa atin ni Lord? Ano ba yun? Yung hindi tayo nag-obey, anong nangyari sa atin? Ang husband ko nga, masasabi kong hindi naman sa but he is self-made talaga kasi nag-start siya ng 17 years old, and then of course bilang panganay he had to support din yung mom niya, yung mother-in-law ko na nga, and kapatid. So talagang nag-start din siya sa from scratch talaga. And nabanggit niya kanina yung pagiging masinop. Kahit na sabihin na natin na hindi naman sobrang but kahit papaano komportable na yung buhay. Yung husband ko, hindi mo makikita na bumibili ng mga kung ano ng gamit. And that's the same values tinuturo niya sa kanila. And I remember before si Hannah may sinishare na nung time na nag-aaral siya, syempre may konting why? Bakit no? Bakit? Syempre yung mga friends ko nakakabili. Ba't sila hindi? Now, I think mas na-appreciate na nila yon. Dahil pareho kami ng values, pareho kami ng kultura na kinalakihan, pareho din kami ng faith. Pareho kaming malapit kay Lord at malalim ang pananampalataya. Malaki ang natutulong nun kasi magkaiba kasi kami ng personality. And at minsan, iba yung ways namin ng pagdedesisyon, no? Kunyari ako, medyo mabilis ako mag-decide. Kapag meron akong gustong mangyari or may naisip ako na simulan, minsan go agad ako. Parang sinuslow down niya ako. So parang nagko-complement din yung personalities namin, pero rooted kami sa parehong core values. So I think yun ang importante kasi tuwing may mga importanteng decisions na kailangan gawin, mga malaki yung impact, mga strategic na direction, aligned kami palagi, and feeling namin parang hindi kami mag-isa. Parang may karamay, and nandun yung encouragement na malalim yung pinanggagalingan. Since kami may mother and daughter relationship, nadadala din yun sa trabaho. And I think para sa mga ibang family businesses, ganun din. So yung ganda ng personal relationship ninyo, ganun din yung nagta-translate sa trabaho. Ang isip natin, syempre kapag kapamilya, mapagkakatiwalaan mo. Hindi ba? So, yun yung isang advantage doon, I think. But sa tingin ko mahalaga din na you go back dun sa basics. Parang katulad sa amin, kapag nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, kasi though we're syempre same values kami, but syempre medyo sasabihin ko ba, magkaiba ng generation. So, syempre, iba yung kinalakihan niya na, environment. Ako, iba rin yung kinalakihan kong environment at iba din ang pagpapalaki sa akin. So, may mga disagreements. But, at the end of the day, since magkapamilya, and bukod pa dun nga, pareho nga kami ng faith. So, parang that's an added talagang blessing na babalik kami doon. Yeah. No? Hindi yung ito yung opinion ko, ito yung opinion mo, dyan magka-clash talaga tayo So, hindi tayo So, ano ba yung common natin? That is, syempre, our faith, our values, our love. And the love. Siya kasi nakuha talaga niya yung ng dad niya na big thinker din siya actually. And but of course, since she's young, sometimes yun nga, pag may gusto niyang gawin. Ako, hindi ako ganun. Sa totoo lang, syempre admittedly, nung adjustment pa namin, nung nagsisimulang, kaka-take over pa lang namin business, talagang nagka-clash kami. Hindi na talaga maintindihan. Na talagang personally, parang ang painful na parang mother ang umiiral
I just thank God na may dumating na time na parang sabi ko, hindi ko na kaya. Parang sasabihin ko na kay Hannah what I'm feeling, ganyan. So, nag-usap kami. And then, surprisingly, meron din pala siyang mga ganon. I mean, mga ganong leading from the Lord. So, parang talagang grabe lang talaga yung God's grace na parang, parang nag-orchestrate siya ng way na makapag-usap talaga kami, sit down. And doon, from that conversation, yun, since then, parang we understood each other better. So parang, for me, oo nga, I have to look at things sa perspective niya. And siya din, sa perspective ko. Hindi pwedeng, ako lang, kasi sometimes, di ba, mga magulang, nung panahon namin, ganito. Dati pa yan. Ngayon, hindi na. Parang, oo nga, no, mapapaisip ka eh. Kasi iba naman ang environment dati. Walang anything. How does that affect yung mindset nila? So, dapat sa part ko, uunawain ko yon. Because may love, because she is my daughter, mas madali yun sa akin to humble myself. I agree with what she mentioned, no, na nung una talaga, nag-clash din talaga kami. I was more headstrong and she was more, wait lang, pag-usapan muna natin. Or she has a tendency also to keep quiet kapag kapag meron akong dinedesisyon, tapos she's not okay with it, or she's not comfortable with it. Sometimes she would keep quiet too, to keep the peace. Mas ganun yung personality niya. I tend to be more confrontational, or gusto kong mapag-usapan namin. So, yun din yung natutunan namin after that meeting and yung subsequent meetings after. How the Lord really, ang galing din kasi talaga ng Holy Spirit, how He revealed that to us individually. I think ang talagang nag-enable noon is yung individual namin na quiet time with the Lord and prayer, na doon niya pinarealize sa amin na meron pala kaming pagkukulang din and kailangan maging open-minded kami. Mangiral yung love more than yung manalo sa argument or mag-perform sa business. Kailangan yung love muna. Be faithful. So yun, parang it took many revelations, it took sanctification talaga from the Spirit para makarating kami sa point ngayon. A lot of encounters, and even hanggang ngayon, minsan nagka-clash pa rin, but you know, there's that metaphor na parang if you ano yun, pag may dalawang bato ka na parang nagkikiskisan, nagiging mas smooth na yung yung edges nila. So parang ganun din sa amin, and how the Lord has been pruning us pareho. And because of that, parang ganda na ng working relationship. Maganda yung pag-complement. So it's really all about, kasi normal naman na magkaroon ng iba't ibang personality sa pamilya. Parang magkaibigan din or mag-asawa. Pero it's more of how you resolve differences, paano kayo maging loving and encouraging sa isa't isa at mag-adjust sa isa't isa. Yun yung kailangan matutunan. And para sa amin, si Lord yung talagang gumawa nun. I think ang magandang revelation sa akin nun, nung first meeting na talagang we had that sit down, is yung namanggit niya na may revelation sa akin si Lord, may revelation sa kanya, the same, na the same. So I think yun yung talagang sabi ko, Lord, that is so amazing. All this time, I thought na I feel na ganito, gusto lang niya akong i-spite, or parang may mga ganon di ba? Pero during that sit down, when she shared that to me na wala pa akong sinasabi, sabi ko, parang pareho pala. Yung conviction, yes. The same conviction, yes. So, it's not just the love, but that will bind us. But meron pala kaming same conviction na ito yung values, ito yung this is where we want to bring the business. So, yun yung talagang sobrang talagang nag-strike sa akin. I think yung major doon, kasi one of the core values kasi 'di ba ng company namin was ownership, no? So, parang parang ang gusto namin iparating or ang gusto namin i-embody ng aming mga staff is yun nga, may malasakit na parang pag-aari mo yung company. Pero nag-change yun, no, sa business as mission nung nag-attend ako nung conference na parang masabi, this is not our business. This is God's business. So parang yun yung nag-ano sa amin na
Oo nga, no? Parang ganyan. So, after that, and then we had that talk, no, na ano, so from ownership, it's not ownership anymore, it's stewardship. So, parang yun yung gusto namin din na parang i-impart, no, sa aming mga kapamilya, sa business, no, sa company namin na lahat nung ginagawa namin, even kami, no, sa management, it's not because gusto namin mag-impose sa inyo or what. It's because we are taking care of the resources na binigay sa atin ng Panginoon. Yun ang we are praying and hoping, and yun din na may mga programs kaming ginagawa na unti-unti din siyang ma-impart, no, sa aming mga employees para sila din, no, magkaroon ng, for me, ang tawag ko doon, parang magkaroon ng higher purpose eh. Kasi, di ba, when you are working, especially kapag medyo bata ka pa, 20 plus, parang when you ask them, bakit sila nang-work? Gusto kong kumita, gusto kong suportahan ng pamilya ko. Ngayon, bakit? So, parang gusto namin, may higher purpose ka. No, I want to support my parents, yes, because I want to honor them. Because that is a command of the Lord, and I love the Lord. That's why I want to do this. Yun yung unti-unti namin na in-impart. Magandang motivation yun. So that, kahit na ano pang challenges mangyari, kunyari ako as an employee, sometimes I get tired or parang I feel burnt out or something, no, or may ganon na hindi naman ako napapansin ng manager ko eh. Pero 'di ba, we're working for an audience of one. Amen. Yes. Si God. And kahit wala man akong matanggap na accolades from my I know that I am doing my best for the Lord. I-share ko lang na before we joined BAM, we already had that revelation, yun nga, no, yung shared sense of conviction from the Spirit na bakit hindi kami maging mas intentional in discipleship in the workplace. And then when we joined BAM, nagulat kami na yun pala yung mission. Yun pala yung central purpose din ng BAM. And nung sumali kami, parang we felt at home right away. Kasi yun na yung kinol sa amin, and we were all of a sudden parang made to belong in a community who shared the same sense of purpose. So, ang sarap ng feeling na parang may karamay ka, na meron nag-i-encourage sa'yo, may nagsusupport sa'yo, and meron pang mas mature sa'yo as Christians and as business owners na mag-a-advise sa'yo ng very practical na ways na ma-apply mo siya sa negosyo mo. Kasi sometimes, there's a tendency na maging very general na yung advice na ma-receive mo, pero iba yung talaga nakikita mo na or naririnig mo na yan na pala yung nagawa nila. Kaya nyo ring gawin. No? So, for us, we had those very specific revelations, and of course, in terms of being fully compliant with our taxes, in dealing with the government, those are issues na pinagdadaanan ng lahat ng business owners sa Pilipinas. And just the parang yung cause that BAM stands for, na talagang lahat tayo, sabay-sabay tayo. Kahit na alam natin lahat na mahirap to run a business dito sa Pilipinas given all the corruption. Parang tayo, we will make a stand. We are fueled by the Lord, we are fueled by the Spirit, and we want to make a difference and change the culture. The more mas marami tayo in number, mas malaki yung impact na magagawa natin together. So, yun yung masarap na feeling na you're part of this movement. Oo. At siguro, i-share ko na lang kung ano yung pinakamahalagang lesson na natutunan ko, na hanggang ngayon talagang patuloy pa rin tinuturo sa akin ng Panginoon. It's humility talaga. Bilang magulang, sometimes iniisip natin, alam na natin ang lahat. Hindi ba? Sa experience ko din, no, during my yung mga nagiging clashes namin before ni Hannah, parang na parang natitake it ko yun personally, and I think the Lord revealed to me na why, bakit, it's because of your pride. Pero yun ang sabi sa akin ni Lord na parang ganyan ang nafe-feel mo kasi
na-hurt ka. It's your pride that is Yeah. being So I think it's really humility, number one, to accept that, to acknowledge that I may be a mother, 'di ba? Or pero hindi ko pa rin alam ang lahat, 'di ba? And I think lahat ng tao na pinapadala sa atin ng Panginoon na maka-encounter natin, makasalamuha natin, lahat may purpose. At meron silang mga leksyon na tinuturo sa atin, dahil ginagamit din sila ng ating Panginoon. So I think yun, sa business, we will go through a lot of challenges and but let us just be humble to admit and acknowledge that we do not know everything, and wisdom really comes from the Lord. Wala talagang makatatalo sa just going down on our knees and really seeking direction and discernment talaga from the Lord. Siguro marami sa generation ko, na yun nga, nagsisimula or nandyan na, nagtitake lead na ng business nila. Marami akong kilala kasi na parang nandyan pa rin yung parents nila, pero nagsistruggle, nahihirapan sila sa clash din nila. Yun nga, yung difference in cultures na kinalakihan, Siguro yung masasabi ko for those who are experiencing the same thing is, first is also to be open-minded and be understanding. Unahin yung love mo para sa taong yun, para maintindihan kung saan nanggagaling yung mga magulang natin dahil iba yung kinalakihan nila. And to try to look at the strengths that they bring to the table also. Sometimes kasi iniisip or na-overpower yung strengths na tingin natin na maibibigay natin na parang we're thinking about how we will run the company and do things our own way. Pero minsan parang napupush out yung way nila na makakatulong at makakabuti pa actually. So let's think of ways na makapag-collaborate tayo harmoniously. Huwag tayong argue palagi, kung hindi magkaroon ng constructive na conversations with one another. Let's be open-minded sa ganun, and of course lagi tayong maging grounded sa word ni Lord, kasi sabi nga ng mom ko na we are called to be humble and we are called to honor our parents. Of course, part na rin yun. So let's live out yung values na nababasa natin sa Bible, na tinuturo ni Christ. Palagi when we think of the word love, parang it already creates that mindset na yun nga, let's work with each other toward the good ng business.